Isang umaga ay nagre-relax si Dr. Yuko dahil wala daw ngayon ang chairman, habang si Tsurugi ay nagmamatsyag sa kanilang target. Habang sila Arashi at Makoto naman ay nakaantabay sakay ng kanilang big bike. At sa hudyat ni Yuko ay lumabas na sila ng van para simulan ang operasyon. Mabilis silang nagtungo sa target at binaril naman ni Tsurugi ang gate para makapasok sila. Tapos sinundan sila ng van na lulan si Hitsuji, na walang awang pinagbabaril ang maraming bodyguard. Mabilis na nakapasok sa loob ang dalawa habang pinagbabaril ang mga bantay hanggang sa bumaba si Makoto kaya si Arashi ang unang nakapunta sa target. Sinabi ng target na marami daw siyang kapit sa gobyerno, ngunit walang pakiang bida dahil may black label daw siya kaya nararapat lang na tapusin. Binigyan ni Arashi ng sariling baril ang target para patayin ang sarili, pero ginamit ito ng kriminal para lumaban pero naka-bulletproof ang bida, kaya tinuluyan niya na ang target. Tapos tinawagan ni Yuko si Oriya para sa pang-finale. At pagpindot niya ng buton ay sumabog ang buong mansyon para walang mahanap na clue ang mga pulis. Magkaangkas ang dalawa na bumalik sa secret base ng Black Label. Pinakita si Chairman Mochizuki na binati ang grupo dahil sa isa na namang matagumpay na misyon. Ang Black Label ay may misyon na ubusin ang mga malalaking sindikato na hindi kayang masolusyonan ng mga pulis sa tulong ng mga miyembro na may pambihirang mga kakayahan. Pagkatapos ng trabaho ay naligo si Arashi at pumasok din si Makoto sa silid para maligo nang itanong nito sa bida kung bakit binigyan ng baril ang target. Giit ni Arashi na nais niya lang malaman kung may konsensya pa ang mga kawatan na ikinainis ni Makoto. Pero pagsilip ay natigilan siya nang makita na maraming peklat ang katawan ni Arashi. Nabalitaan naman ni Tabishiro na napatay ng Black Label ang isa sa alagad niya, kaya napagbuntanan niya ng galit si Goryo. Kaya nilamas-lamas niya yung siopaw ng tauhan niya. Tulala si Arashi sa klase kaya napansin siya ng guro na may malalaking hinaharap. Umamin ng bida na hindi siya nakikinig, kaya sinabi ng sexing teacher na kunin na lang nito ang printout sa class president na si Hinako. Pagkatapos ng klase ay hinanap ng dalaga si Arashi para ibigay ang printout ng mga lesson, pero nahiya siya nang makitang kausap nito si Makoto. Pero natuwa naman si Hinako nang malaman na magkaibigan lang ang dalawa, sabay bigay ng printout ng mga lesson. Sinubukan niya din na yayain ng bida na kumain sa labas na hindi nito tinanggihan kaya napasimangot si Makoto. Magkasamang nagpunta sa resto ang dalawa nang makita ni Arashi sa balita ang natapos nilang misyon. Saka lumabas si Hinako sa bago nitong outfit pero umalis na pala ang bida dahil daw may emergency. Kinagabihan sa isang silid ay tino-torture ang isang dalaga dahil sa tatay nito na nagtraidor daw sa kumpanya. Subalit biglang dumating si Detective Tatara sa lugar. Nagtataka sila dahil may 3 bantay daw sa ibaba, subalit mukhang natalo sila ng detective. Palusot naman ni Taisei na para daw sa isang pelikula ang ginagawa nila. Pero hindi ito umubra sa detective, kaya nagalit si Masaki at pinagbantaan si Tatara. Nainis din si Taisei kaya hinamon niya ang detective, samantalang ang partner nito na si Konomi ay nag-aalala habang naghihintay sa labas. Hindi daw natatakot si Taisei dahil sa dami ng kapit niya. Nang muling nilatigo ang dalaga sa harap ng detective habang wala siyang magawa. Subalit biglang dumating sila Arashi na nakamotorsiklo kahit na nasa 4th floor sila. Agad na pinatay ni Arashi si Taisei, saka mula sa kisame ay tumira ng smoke bomb si Oriya, kaya nakawawa kay Arashi ang mga bodyguard. At dahil hindi sila kilala ng detective ay hamarang ito kaya napatay ang isang hostage. Napatay pa ng bida ang 2 bodyguard saka dumating si Makoto at umangkas siya dito na dumaan sa bakal na lubid. Dumating ang mga reinforcement ng kalaban mula sa hagdan, subalit nagbabantay pala doon si Oriya na labas pechay, na binigyan muna sila ng isang magandang sing and dance performance bago sila pasabugin. Nag-aalala lalo si Konomi nang makita na nasusunog ang lugar, nang mapadaan si Oriya para itanong kung sa kanya ba ang kotse saka umalis. Nailigtas ni Tatara ang anak ng businessman sa kabalak nilang habulin ng Black Label pero biglang pinasabog ni Oriya ang kotse nila. Nalulungkot si Arashi dahil may namatay na hostage, tapos naalala ni Makoto ang katawan ng bida na puno ng peklat. Ikinwento ni Arashi na nasabugan daw siya kasama ang kaibigan niyang si Ryo na anak ni Dr. Mochizuki dahil sa mga terorista. Pinrotektahan niya daw si Ryo mula sa pagsabog subalit namatay pa rin dahil sa head injury. Kaya ginamit na lang ng tatay nito ang katawan ng sariling anak para mabuhay lang si Arashi. Si Masaki naman ay nagawang makaligtas at galit na galit siya sa Black Label. Nabalitaan ng grupong Syringe ang ginawang misyon ng Black Label. Kaya nagplano sila kung paano makukuha ang mga platinum lily mula sa isang barko. Kinabukasan ay nagpunta ang mga detective sa Mochizuki Hospital para interviewin ang dalagang biktima. Pero nagkunwari si Hitsuji na natatakot para umalis sila. Pero naisip din niyang baka hindi namatay ang hostage kung hindi siya nakialam.
Nang makasalubong nila Arashi ang mga detective pero hindi sila kilala ng mga ito. Samantala kausap ni Dr. Yuko si Fujino dahil ligtas na daw ang kalagayan nito, kaya umalis na ito sa ospital. Sinabi ni Tsurugi na kahit gamitan niya ito ng drugs ay wala talagang alam si Fujino sa mga nangyari, at nadamay lang ito dahil sa tatay niya. Kaya giit ni Yuko na kailangan na talaga nilang matugis si Masaki. Muling nagkaroon ng meeting ang Black Label para pagplanuhan kung paano tutugisin si Masaki. Dagdag pa ng chairman na mula ngayon ay magiging ganap na nilang miyembro si Arashi, at ilalagay siya sa grupo nila Makoto at Oriya sa Ampule 1. Kalalabas pa lang ni Fujino sa ospital ay nakidnap na naman ito. Tapos sinagasaan pa ng kriminal ang matanda na nakakita. Sa isang abandonadong gusali nila dinala ang dalaga, kung saan pilit nilang tinatanong kung nasaan ang nakatagong pondo ng kumpanya. At dahil hindi sila masagot ni Fujino ay balak siyang gamitan ni Masaki ng Platinum Lily, isang drugs kung saan nababaliw ang isang tao kapag nalagyan nito. Kaya matapos turukan ay natulala ang dalaga. Tapos hindi na daw sila natatakot sa Black Label dahil may mga tauhan na silang adik na walang takot. Subalit nagpunta na naman si Detective Tatara kahit nagiging sagabal lang siya. Gaya ng inaasahan ay nakita ni Tsurugi si Tatara na kumikilos na naman mag-isa, kaya inutusan niya si Makoto na sundan ang detective. Napabagsak ni Tatara ang isang bantay, at pagpasok ay agad na nakita si Fujino, pero dahil sa epekto ng Platinum Lily ay sinaksak niya ang detective. Agad na pinuntahan ni Makoto si Tatara, saka dumating si Konomi na tinutukan si Makoto. Subalit nadakma siya ng mga manyak na tauhan ni Masaki. Sa labas ay nakita nila si Doc Yuko, kaya na-inlove sila sa laki ng mga pakwan. Binastos-bastos nila ang doktor subalit hindi nila alam na ito pala ang tatapos sa buhay ng mga manyak. Samantala si Hitsuji naman ay pinagraratrat ang mga kotse nila para walang makatakas. Tapos nagmakaawa pa ang isang target subalit pinakain siya ng maraming bala. Habang si Yuko ay patuloy sa pagpatay sa mga manyak ay palihim din na pumasok si Tsurugi. Pinaglalaroan ng mga bodyguard ang malaking pakwan ng detective, ngunit walang magawa si Makoto dahil nag-iisa lang siya at dalawa ang kailangan niyang protektahan. Tapos sinabi ng mga bodyguard na sumuko na lang si Makoto para mapalakpak nila. Nang biglang yumanig at dumating bigla ang big bike ni Makoto doon. Tapos pinagbabaril sila ni Arashi kaya sinamantala ito ni Makoto para iligtas si Konomi. Subalit niretrat ng mga ito ang ating bida, pero dahil bulletproof ang suot ay isa-isa nilang pinagpapatay ang mga bodyguard. Saka niyakap niya ang dalaga para i-comfort. Napatakbo na lang ang isa pang bodyguard dahil natatalo na naman sila, tapos sumakay siya sa kotse at binalak na sagasaan si Doc Yuko. Ngunit naglabas ng shield si Hitsuji kaya tumaob ang sasakyan, saka siya hiniwan ni Doc Yuko sa ere na sa sobrang bilis ay hindi nakitang ginawa. Samantala na corner nila Arashi si Masaki sa rooftop. Nang sumugod si Fujino na binaril agad ng bida. Pero nakita ni Makoto na rubber bullet ang ginamit sa kanya. Dumating na ang rescue chopper ni Masaki kaya akala nito ay ligtas na siya pero pinasabog lang ito ni Oriya. Tapos tatalo na sana si Masaki subalit binaril pa rin siya ni Arashi. At pagtingin ay natuhog pa pala ito ng chopper. Nailigtas nila ang dalawang detective, sa kanila pinasabog ang buong gusali. Nabalitaan naman ng syringe ang ginagawang pagkilos ng Black Label para tugisin ang mga sangkot sa Platinum Lily. May panibago na namang target ang Black Label, ngunit nakita ni Makoto na may sunog sa lugar ng target. Dahil nauna na pala doon ang di kilalang babae na gumagamit ng apoy para paslangin ang mga masasamang tao. Dumating si Makoto at nagkaharap sila ng assassin, subalit magaling din itong makipaglaban. Saka nakitang nanggagaling pala sa baril nito ang apoy at tuluyang nakatakas. Pinanood nila ang nakuhang footage ni Inonaki mula sa pagtugis nila kay Masaki. At kapalit ng pera ay binigyan sila nito ng impormasyon tungkol sa isang barko na naglalaman ng Platinum Lily. May panibago na namang misyon ng Ampule 1 kung saan magkasama daw ang dalawang target. Tapos nagpaplano din sila kung paano ito gagamitin para makontrol nila ang syudad. Nang biglang mamatay ang ilaw at pumasok ang dalawa para ma-ambush sila, natutukan na ni Arashi ang isang target, ngunit ang isa ay nakikipagbakbakan pa kay Makoto na nagawang mahiwa ang damit niya. Ngunit nabalian niya naman ito ng braso, at sabay nilang tinapos ang buhay ng dalawang target. Ngunit dumating na naman doon ang assassin. Pero hindi pinatay ni Makoto dahil wala pa itong Black Label. Tinutukan nito si Makoto ng baril ngunit nandoon din pala si Oriya, at pagdating ni Arashi ay tumakas na ang assassin. Dahil hindi pa nila alam kung ano ang pakay ng assassin ay inutusan ng mga superior ang Ampule 0 para alamin ang background nito. Sa school ay narinig ni Makoto na binubuli ng mga estudyante ang bagong transfer student, ngunit pagdating niya ay umalis ang mga ito. At pagsapit ng gabi ay nakakita na naman ng sunog si Makoto kaya nais niya itong puntahan. Nang muntik na niyang masagasaan ng transfer student na may kinukuhang pusa, nagpakilala ang babae na si Chikage na mahilig pala sa pusa dahil hindi daw nagsisinungaling ang mga hayop. Tapos naikwento ni Makoto na mahilig daw siya sa bike ngunit minsan na daw siyang namatay kasama ang kuya niya sa bike na ito.
Pero nailigtas daw siya ng isang doktor kaya muli siyang nabuhay. Dahil sa napansin ni Chikage na nagsasabi ng totoo si Makoto ay nagustuhan niya ito. Kaya may sasabihin din daw siyang sikreto kaya ito nagubad at ipinakita ang peklat niya. Dahil alaala daw ito ng yumao niyang mga magulang dahil sa mga terorista. Kaya naging ulila sila ng kapatid niya, pero kinupkup daw sila ng isang doktor. Pero isang araw daw ay nasunog ang bahay nila at hindi niya nagawang mailigtas ang kapatid. Kaya naman kailangan niyang maging malakas para hindi na ito mangyari pa ulit. Naiyak si Makoto sa nakaraan ni Chikage dahil naiintindihan nila ang isa't isa kung paano mawalan ng kapatid. Samantala nag-iimbestiga si Hitsuji tungkol sa assassin, habang si Doc Yuko ay nagpapamasahe. Napadaan siya sa 7-Eleven nang mapuko ang atensyon niya ni Inunaki na dati palang miyembro ng Ampule Zero. Samantala nagmamasid din sila Tatara kay Inunaki na nakita nilang dumaan sa eskinita. Sinundan ni Hitsuji si Inunaki, subalit nawala ito sa paningin nang pumasok siya sa isang silid. At sa loob ay nakita niya ang mga mafia na nagtataka kung paano siya nakapunta doon. At dahil maraming kalaban ay nagkunwari na lang si Hitsuji na nawawala. Pero pinalo siya ng tubo dahil hindi umubra ang pagkukunwari. Kaya siya nagalit at tinadyakan sa pader ang isang bandido. Saka sila pinagpapatay lahat ni Hitsuji. Nagpakita si Inunaki sa kanya pero agad itong umalis, tapos pinutukan siya ng isa pang kriminal. At nang marinig ang putok ay nagpunta na naman ang mga detective, pero hinarangan ito ni Inunaki. At si Detective Ogawa lang ang nakaligtas dahil naipit dito si Tatara pati na rin ang malalambot ni Konomi. Samantala buhay pa rin si Hitsuji at nagawa niya pa itong mapatay, ngunit nang papatayin ng isa pang mastermind ay may ibang pumatay dito. Kinuha niya ang palaso at inihagis dito, na tumama sa isa pang palaso pero mas malakas ang hinagis niya, pero nakatakas ang isa pang assassin. Nababaliw na ang susunod na leader ng Kabuto Group, at dahil pinagsasabihan siya ng tauhan ay pinutol niya ang kamay nito. Kakauwi pa lang sa trabaho ng isang dalaga nang makita niya ang kaibigan na nanghihina. At dahil sa Platinum Lily ay naging manyak ito, naramdaman niyang napakalakas ng lalaki na kahit bayagan niya ay hindi pa rin natinag dahil sa sobrang tigang. Hinabol nito ang babae hanggang sa dumating ang dalawa at binigyan ito ng leksyon. Sinabi ng dalaga na kilala niya daw ang lalaki na hindi dating manyak, pero ngayon ay nakakapagtakang naging adik ito. Nakita din nila sa cellphone ng lalaki na hinostage pala ang kaibigan nito, at may kinalaman daw ang Kabuto Group. Kaya pinapauwi na ni Makoto si Chikage dahil may gagawin na siya, pero giit ni Chikage na may importante din daw siyang gagawin. Dahil hindi alam ng dalawa ang lihim ng isa't isa, nabalitaan na din ng mga detective ang nangyaring panginidnap. Samantala nakatanggap naman ng pagbabanta ang Kabuto Group habang si Chikage ay kinakausap ang master niyang doktor kung ano ang gagawin. Dumating kagad si Makoto sa lugar, subalit napapaligiran pala siya ng mga hostage na nilagyan ng bomba sa katawan. At kung hindi sila susunod sa utos ay papasabugin sila. Dahil sa mga hostage ay pumayag si Makoto na makipaglaban gamit ang espada. At kahit na marami pang sinasabi si Boy Yabang ay kaagad itong sinugod ni Makoto at napabagsak. Pero kinuryente siya ng tauhan ng target. Saka siya nito tinusok sa hita. Saka nais muna siya nitong paglaruan kung saan pinatakas niya si Makoto pero pinahanap niya ito sa mga hostage na may bomba sa katawan. Kahit na hindi gusto ng mga hostage ang ginagawa ay wala silang magawa dahil papasabugin daw ang suot nilang bomba pag hindi sila sumunod sa utos. Kaya giit ng mga hostage na magsakripisyo na lang daw si Makoto para makaligtas sila. Subalit dumating doon ang assassin. Ngunit pinigilan ito ni Makoto dahil mga sibilyan pa rin ang papatayin niya, pero sa kabila nito ay binanatan pa rin siya ng mga hostage. Kaya nagbigay ng warning shot ang assassin at nagtakbuhan ng mga hostage. Tapos gamit ang balang nagliliyab ay pinasabog niya ang tatlong hostage. Saka ipinakita na ng assassin na siya si Chikage, at sinabing kaya pala nagkakaintindihan sila ni Makoto ay dahil pareho silang mamamatay tao. At ginagawa daw ito ni Chikage para ipaghiganti ang kapatid at magulang niyang napatay ng mga terorista. Tapos sinabi naman ng target na susunugin na daw niya ang buong palapag. Saka pinapasunod niya si Makoto sa rooftop. Kukunin sana ni Makoto ang baril nang sabihin ng assassin na mahal daw siya nito. Saka nagpunta si Chikage sa rooftop pero nahihirapan maglakad si Makoto dahil sa malubhang tama ng baril sa hita. Mabuti na lang ay dumating na sa wakas si Arashi na dala ang bike na ibinigay sa kanya. Tapos pinalakas ni Arashi ang loob niya. Ginamit ni Makoto ang bike at nagsimulang magpunta patungo sa rooftop, samantala sa itaas ay tinutukan na ni Chikage ng baril ang target. Subalit narinig nila ang ugong ng bike at tagumpay na itong nakarating sa itaas. Samantala hinarap naman ni Arashi ang mga bantay ng Kabuto Group. At sa malayo ay nakamasid din si Tsurugi para magbigay ng support. Habang si Oriya pala ay na-defuse na ang mga bomba sa katawan ng mga sibilyan. Tapos inutusan ni Tsurugi si Arashi na back upon si Makoto pagkatapos niyang ubusin ang mga bantay. Nakakapagtaka naman na hindi pa rin natatakot ang target dahil pala may mga sniper siya na nakakalat sa paligid. Tapos minaliit niya pa si Makoto dahil wala na din itong dalang baril. Ngunit ginamit ni Makoto ang bike niya para banggain ang target kaya nahulog ito sa apoy.
Sa kanya sinabihan si Chikage na itigil na ang ginagawang paghihiganti. Pero giit ng assassin na susunugin daw niya ang lahat ng mga masasamang loob. Kaya giit ni Makoto na ginagamit lang daw si Chikage ng master nito, ngunit hindi ito matanggap ni Chikage dahil ito na lang daw ang pamilyang natitira sa kanya. Tapos biglang may tumawag kay Chikage dahil inutos pala ng master niya na patayin si Makoto. Pinagbabaril niya si Makoto, ngunit gamit ang motor ay sinugod niya ang assassin na sa sobrang bilis ay hindi siya makita. Tapos nang makita ang bike ay hindi nakasakay si Makoto pero pinasabog niya pa rin ito. Giit ni Chikage na huli na daw ang lahat para magbago pa siya dahil nakasanayan niya na ang ganitong pamumuhay. Ngunit nais ipaintindi ni Makoto na hindi pa huli ang lahat, saka naman nakaakyat ang target at inutusan ng mga sniper niyang patayin ang dalawa. Pero napatay na pala ng Ampule Zero ang mga sniper niya. Saka umakyat din ang master ni Chikage at pinatay ang target. Giit ng lalaki na ginagawa daw niya ito para sa katarungan, subalit lumalabas na ginagamit niya lang pala talaga si Chikage sa kanya ito pinatay. Dagdag pa nitong siya din ang pumatay sa kapatid ni Chikage dahil natuklasan daw ng bata ang pagkatao niya. At dahil ikinabaliw daw ni Chikage ang nangyari ay ginamit niya na lang ito. Giit pa nitong kailangan na din niyang patayin si Makoto dahil sa mga nalaman ng dalaga. Samantala nakikipaglaban pa rin si Arashi sa mga bantay sa ibaba. Nang makita ang kalagayan ni Makoto sa itaas, kaya naman inihagis niya ang isang pistol sa tamang pagkakataon kaya napatay ni Makoto ang lalaki, at may sumabog pa sa likod nito. Pagkatapos ng nangyari ay hindi na makagalaw si Makoto. Nang makitang buhay pa pala si Chikage, ngunit dahil sa mga natuklasan niya ay mas minabuti na lang niya ang magpakamatay dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. Samantala nabalitaan ng dalawang detective na natagpuan daw ang bangkay ni Detective Ogawa sa lugar ng Kabuto Group. Saka nalaman nilang ang matagal nilang nakasama na si Detective Ogawa ay ninakaw lamang ang identity sa tunay na Detective Ogawa para makakuha ng intel sa kapulisan. Sinabi ni Tatara na huwag nang makialam si Konomi sa kaso dahil napagtanto niyang masyado na itong mapanganib. Samantala nakumpirma ng dalawang superior ng Black Label na sila Fiona at Mochizuki na nakuha na ng mga pulis ang mga bangkay ng lahat ng mga target nila, at ang iniisip ng mga pulis ay away lang ito sa pagitan ng mga mafia. Tapos natuklasan na ang totoong Ogawa pala ang tinatawag na master ni Chikage. At kahit na nagpatulong sila sa mga expert ay wala na silang mahanap na impormasyon tungkol kay Ogawa. Napag-usapan din nila na tila ba may isa pang samahan na hindi pa nila natutuklasan ang nagpapalaganap ng mga drugs na kumakalat sa syudad. Nagre-relax si Dr. Yuko at Tsurugi sa hot spring, nang maalala ni Yuko na magkapareho daw ng target sila Inunaki at Chikage. Kaya naisip nilang tila malaking grupo ang nagnanais na manguna sa kalakalan ng droga sa syudad. Napag-alaman na kagrupo pala ng syringe si Ogawa, kaya kailangan na nilang gumamit ng ibang intel para sa impormasyon. Natatawa si Makoto sa palabas ni Oriya sa TV, pero seryoso itong pinalakpakan ni Arashi. Kaya naisip ni Makoto na maging proud na lang din sa kasama. Sa kaniyaya ng dalaga si Arashi na kumain sa labas, pero may ibang lakad daw ang bida, dahil magpupunta pala siya kila Hinako. Tapos nandun pala si Hitsuji na nakita kung paano mabasted si Makoto. Samantala si Oriya na isang star ay nasa studio. Nang dumating ang boss niya na gustong gawin pa ng dalaga ang higit sa makakaya, nandun din ang dalawang karibal ni Oriya sa pagiging star ngunit takot sa malaking teddy bear. Saka mapapansin na pinagmamasdan sila ng kamera dahil pinagnanasaan pala ng mga guard ang mga artista. Nang mapansin na may namatay na isang kamera kaya nagpunta doon ang isang guard. Subalit pagpunta niya para ayusin ang kamera ay may nakita siyang mga tao na nakasuot ng maskara, saka siya pinatay ng mascot na oso. Nagsimula na ang live performance ng mga star, kung saan ipinakilala sila ng host na may malalaking pakwan. Unang lumabas ang dalawang artista na karibal ni Oriya, ngunit dumating din si Oriya at sinabing magsanib puwersa na lang sila para magkaroon ng magandang kanta. Pero bago sila magsimulang kumanta ay nawala ng kuryente ang gusali. Saka may dumating mula sa labas at nagsasarado ang mga daanan. Dahil ito pala ang boss ng mga nakasuot ng mascot. Napapanood ito nila Arashi kaya naisip nilang parang may mali. Muling naibalik ang kuryente sa gusali, kaya magpapatuloy sana sila sa programa ngunit dumating ang mga bandidong nakamaskara. Hindi naniwala ang ibang empleyado sa kanila, kaya binaril ang paa ng isa, at nagkagulo ang mga tao. Giit ng leader na hostage na daw nila ang lahat ng mga tao sa loob ng gusali. Mabuti na lang ay umalis pala ang tatlong star nung nag-brown out para umihi, ngunit hindi nila alam ang nangyayari. Nang mapansin ni Oriya na ang gusali lang nila ang walang kuryente, tapos may paparating kaya nagtago ang tatlo sa loob ng CR. Nakita nilang may barilang napadaan, kaya nalaman nilang maaaring hostage ng mga bandido ang buong gusali. Samantala nilikom ng mga bandido ang lahat ng mga manunood at empleyado sa isang lugar. Habang ang tatlong babae ay sinusubukang humingi ng tulong pero walang signal na tila kagagawan din ng mga bandido. Saka nakita nila ulit ang mascot, ngunit isa din pala ito sa mga kalaban. Naglabas ito ng patalim at sinugod ang tatlo pero nagtulungan ang mga babae para matanggal ang maskara nito.
Tapos tinulak ni Oriya kaya lumusat ang kamay nito sa salamin, ngunit parang naging asong alol kaya binayo ni Oriya sa mukha. Tapos nagpakita sa lahat ng mga monitor sa syudad si Wild Hunt na pinuno ng mga bandido, kung saan idineklara niya ang panghu-hostage. Dagdag pa nitong kung hindi sila susundin ay isa-isang papatayin ng mga tao. Napanood din ito ng Black Label kaya naman kailangan nila ng strategy kung paano makakapasok. Nagpapanik na maging ang mga tao sa labas dahil sa mga nangyayari. At agad namang nagpunta ang mga pulis sa labas ng gusali at pumosisyon na rin ang mga sniper. Samantala inutusan ni Tatare si Konomi na mag-research ng impormasyon tungkol dito dahil baka kailanganin daw sila. Nakipagnegosasyon ng hepe sa mga bandido nang ipakita ng leader ang mga hostage nilang babae na isa-isa daw papatalunin mula sa gusali sa kada 30 minuto na lumilipas. Saka ito nang hingi ng 1 bilyon. Gumawa ng apoy sila Oriya para magkaroon ng usok at bumukas ang mga sprinkler para hindi sila makita ng mga kamera. Ngunit nilalamig naman sila dahil nabasa ang mga damit. Tapos pinapatago ni Oriya ang dalawang kasama sa ibaba saka siya bumalik. Inutusan naman ni Mochizuki ang Black Label na hindi daw muna sila mangingialam pero hindi mapakali si Makoto. Samantala nakabalik na si Oriya sa stage at nakita ang isang bangkay. 30 minuto na ang nakalipas kaya pinapatalon niya na ang isang babae mula sa gusali. Pero giit nitong mapapakinabangan daw siya dahil malaki ang mga pakuan niya pero hindi siya pinatawad nito. Mabuti na lang ay nag-ingay si Oriya gamit ang live broadcast kaya tumigil ang mga bandido sa ginagawa para puntahan siya sa silid. Sa pagpunta ng mga ito ay pinasabog sila ng dalaga. Kinausap ni Oriya si Wild Hunt, subalit nalaman nito kung sino siya. Pero hindi nagpatinag si Oriya dahil pinagbantaan niya pa si Wild Hunt na nagtanim daw siya ng maraming bomba sa mga labasan para hindi sila makatakas. Kaya naman hindi na daw papatayin ni Wild Hunt ang mga dalaga dahil ang lalaki ang pinatay niya. Samantala sinusubukan ng otoridad na putulin ang kuryente sa gusali para makapasok sila ng hindi nakikita, ngunit tila ba sa ibang lugar nang gagaling ang kuryente sa gusali. Si Oriya naman ay nasa control room para magpadala ng mensahe kila Mochizuki, ngunit kasabwat pala ang kasama niyang empleyado. At nang maputol ng mga pulis ang ilaw ay nakatakas naman si Oriya bago pa dumating ang iba pang bandido. Natatakot man ang dalawa pang idol ngunit kailangan daw nilang tulungan si Oriya. Sakay ng helicopter ay nakapasok na ang mga pulis at nagkaroon ng bakbakan habang nasa gitna ang mga hostage. Tinulungan ng dalawang idol si Oriya mula sa mga kalaban na may baril. Ngunit kahit na magiging sagabal lang talaga ang dalawa sa kanya ay natuwa pa rin siya. Ngunit biglang nagsalita ng masasakit ang dalawa dahil pala ginaya ni Wild Hunt ang boses nila na isa palang babae. Dahil may kakayahan si Wild Hunt na gayahin ang boses ng mga tao. Natanggap na ng Black Label ang mensahe ni Oriya kaya naghanda na sila sa operasyon. Isinabat nila patiwarik si Oriya tapos dinama pa ni Wild Hunt ang mga siopaw ng idol. At gamit ang bomba ay gumawa ng sariling daanan ng mga bandido para makatakas sa kapulisan. Naglalakad sila sa subway nang makarinig ng tunog ng big bike dahil nandun na pala sila Arashi na walang hirap na tinalo ang mga bantay ni Wild Hunt. Nakita ni Arashi si Oriya sa loob ng bag ngunit pumasok si Wild Hunt sa loob ng madilim na lugar. Sumunod si Arashi subalit nabitiwan niya ang flashlight dahil sa isang bandido. Dahil nalalaman pala ng mga kalaban ng lokasyon niya dahil naririnig pala ni Wild Hunt ang tibok ng puso niya. Tapos ginaya ni Wild Hunt ang boses ni Oriya para linlangin si Arashi saka siya muling inatake. Tinanggal ni Arashi ang helmet para mas makarelax at makapag-isip ng plano. At napansin naman ni Wild Hunt na nawala ang tunog ng tibok ng puso ni Arashi kaya hindi niya na alam kung nasaan ito. Muling sumugod ang tauhan ni Wild Hunt, subalit nakita siya ni Arashi at napatay. Saka nalaman niya rin kung nasaan si Wild Hunt kaya kumpiyansa siyang tumakbo sa gitna ng kadiliman. Kaya nagpanik si Wild Hunt at nagpaputok ng baril. At sa isang bala ay napatay ni Arashi ang bandido. Nagtatampo naman si Oriya dahil paano kung tinamaan din daw siya. Ngunit hindi daw magkakamali si Arashi sa boses ng kaibigan. Sa huli ay nailigtas na rin ng mga pulis ang mga hostage at nahuli ang iba pang sangkot sa krimen. Naisip naman ni Oriya na tila ba isang distraction lang ito dahil may iba pang ginagawa ang mga kagrupo ni Wild Hunt na hindi nila alam. Nang makita ni Arashi ang logo ng syringe kay Wild Hunt. At pagkauwi ng dalawa sakay ng big bike ay may nakasalubong silang isang bandido na agad silang pinutukan. Sumemplang ang dalawa dahil sa bandido, ngunit nakitang si Inunaki pala ito na sinusubukan lang ang kakayahan ng dati niyang estudyante na si Arashi. Sinabi ni Inunaki na ngayon daw ay inaangkat na ang drugs na platinum lilisakay ng isang barko na pagmamayari daw ng pinakamalaking mafia na si Kyoji Tabishiro. Subalit dagdag pa ni Inunaki na ang tunay na banta ay ang grupong syringe na nais din makuha ang platinum lily. Palihim na nagpunta ang Ampule Zero sa nasabing barko, subalit nakita kaagad sila ng isang kalaban mula sa bubong.
Pagpindot ng isang buton ay nagsigalawan ng mga container van, dahilan para magkahiwalay sila Dr. Yuko at Hitsuji. Nakaharap ni Hitsuji ang isang kagaya niyang may pambihirang lakas, at nang subukang gumamit ng baril ay kaagad itong napatalsik, kaya naman pinakita niya na rin ang tinatagong lakas. Nagmano-mano ang dalawa hanggang sa tamaan niya ito sa tagiliran, saka nananalo na si Hitsuji pero may kasama pa pala ito na hined slam siya. Dahil ito pala ang kambal na miyembro ng Syringe Group. Saka nagpakilala ang dalawa na sina Kaori at Kaoro. Nakaharap naman ng doktor ang isang lalaking nakamaskara, kung saan walang tigil niya itong inaatake, hanggang sa matuklasan ang napakaraming bangkay na nasa container van na kagagawan pala ng syringe. At gamit ang isang buton ay sumabog ang sahig, saka lumabas ang makakalaban niya na si Mr. Astro. Binaril ni Tsurugi ang tumatakas na nakamaskara, kaya nakuha niya ang isang briefcase ngunit muling nagpasabog ang kalaban, saka tagumpay nitong naisagawa ang escape plan. Mahigpit ang laban ng dalawa sa ibaba, samantala sa labas ay dumating na ang napakaraming tauhan ni Kyoji Tabishiro. Giit ni Mr. Astro na magdedeklara daw sila ng digmaan sa buong mundo, samantala nabubugbog naman si Hitsuji ng kambal. Sinubukan pa nitong lumaban pero nawala na siya ng napakaraming dugo, kaya niligtas siya ni Yuko mula sa dalawa at tagumpay na naiahon mula sa dagat, subalit malubha ang lagay ni Hitsuji. Nanganganib naman na tumaob ang barko dahil sa mga pagsabog, samantala dinala naman si Hitsuji sa emergency room. Nais makipaglaban ni Arashi dahil sa nakitang kalagayan ni Hitsuji, at para kumalma siya ay sinubsob siya ni Makoto sa mga siopaw nito kaya hindi na siya pumalag dahil malambot. Saka dumating si Fiona dahil tinatawag daw sila ng director. Giit ni Mochizuki na siya daw ang lumikha ng drugs na ito na ikinagulat ng dalawa, subalit nagpaliwanag ang director nila. Dati daw ay naglakbay si Mochizuki sa buong mundo bilang doktor ng mga sundalo, kung saan gumagamit daw sila ng drugs para tumaas ang success rate ng isang transplant para sa mga sundalong sugatan. Ngunit hindi daw kinakaya ng utak ng tao ang nasabing drugs kaya namamatay din ang mga pasyente pagkatapos ng tagumpay na surgery, kaya naman nag-imbento siya ng bagong D99 na drugs para magbigay ng proteksyon sa utak at hindi mamatay ang mga nakatanggap ng transplant. At ito ang nakuha ni Tsurugi mula sa lalaking nakamaskara, na siyang nagbibigay din daw ng kakayahan sa mga doktor na makagawa ng modification sa katawan ng tao para magkaroon ng pambihirang lakas at kakayahan. Kasama niya din daw dito sila Inunaki at Fiona, subalit matapos ang masusing eksperimento ay natuklasan nilang nakakalikha ito ng nakamamatay na virus na maaaring umubos sa sangkatauhan, na napapasa sa pamamagitan ng laway at dugo. Kaya naman minabuti nilang sirain ang lahat ng mga nagawa nilang D99 drugs at mga impormasyon tungkol dito. At hindi rin alam ni Mochizuki kung bakit gusto ng Syringe Group ang D99 drugs. Dagdag pa ni Mochizuki na si Arashi daw ang pinakahuling nakatanggap ng D99 drugs na ito para lang mabuhay siya, kaya humingi siya ng patawad sa bida. Pero giit ni Arashi na hindi niya pinagsisisihan na nadugtungan ang buhay niya dahil nagagawa niyang makapaglingkod sa mga tao. Samantala pinapagalitan ng ama si Kyoji Tabishiro dahil sa nangyari sa barko. At parang maamong tupa si Makong pero paglabas ay galit na galit. Kaya nasampal niya ang sexy niyang asa-asin, sa kanya ito minanyak, pero may meeting pa pala si Kyoji kaya hindi ito natuloy. Samantala nagising na si Hitsuji na galit na galit. Pinakita ang nakaraan nung kakatapos pa lang ng surgery ni Arashi, kung saan porsigido siyang makalakad kaagad habang binabantayan siya ni Hitsuji. Ginagawa niya daw ito para sa yumaong kaibigan nang masubsob siya sa mga siopaw ng head nurse. Sa kasalukuyan ay nawala sa katinoan si Hitsuji. Kaya kailangan daw nilang maghanda dahil sa lakas ng babae. Paglapit ng tatlo ay kaagad silang inatake ni Hitsuji. Saka dumating din si Yuko para makipaglaban dito. Ngunit dahil tuluyan ng nabaliw ang babae ay kailangan niya na daw itong tapusin, pero pinigilan siya ni Arashi. Tapos pinahabol ito ng bida sa basement. Nais sumunod ni Yuko sa dalawa subalit giit ni Mochizuki na mapanganib daw para sa mga tao kung makakawala si Hitsuji sa basement. Kaya kailangan na lang nilang magtiwala kay Arashi. Naalala ni Yuko ang nakaraan kung saan nagkaroon sila ng misyon ni Tsurugi, kung saan dito unang nakalaban ni Yuko si Hitsuji at nagawa niya itong matalo. Naglalakad si Arashi ng pagbabarilin ni Hitsuji. Dito ay nakita ni Arashi ang alaala ni Ryo na sinasabihan siyang kahibangan ang naiisip niyang mapapabalik sa katinoan si Hitsuji. Ngunit hindi pa rin sumuko ang bida at matapang niyang hinarap ang babae, na pinagbabaril siya pero hindi siya pinapatamaan. Sa kanya ito niyakap hanggang sa magbalik ang mga alaala nito. At nang ipakita ni Arashi ang refleksyon ni Hitsuji sa salamin ay tuluyan na itong nagbalik sa katinoan. Muling naalala ng bida ang nakaraan kung kailan natutunan niya na muling lumakad pagkatapos ng operasyon dahil sa tulong ni Hitsuji. Napansin niyang nalulungkot si Hitsuji dahil sa mapait nitong nakaraan, kaya nangako si Arashi na hindi niya hahayaan na muling lumuha si Hitsuji. Dumating ang iba pang miyembro ng Black Label nang makita nila na naghahalikan na ang dalawa, na ikinaselos ni Makoto.
At tuluyan ang nagbalik ang mga alaala ni Hitsuji, kaya balik na sa normal ang lahat. Sa Syringe Group ay napansin nilang may isang hacker ang sinusubukang mahack ang system nila para sa mga impormasyon. Kaya naisipan nilang patayin ang nasabing hacker. Natutuwa ang mga kaklase ni Makoto nang muli siyang makita dahil hindi siya nakapasok ng ilang araw. At sinabi ni Hinako na malubha ang injury ni Arashi dahil daw sa bisikleta. Pero alam ni Makoto ang katotohanan na dahil ito kay Hitsuji. Tapos nagseselo si Hinako dahil akala niya ay nagkakagusto din ang kaibigan niya kay Arashi. Iniisip ng kambal kung namatay si Hitsuji nang makita na nila ang target nilang si Konomi. Naglalakad mag-isa si Konomi nang lapitan nila ito at sinubukang atakihin ngunit nabaril siya ng tauhan ni Tabishiro. Dahil pakay din pala ni Tabishiro si Konomi. Ngunit hindi naman alam ng mga ito na kambal pala ang kalaban nila nang dumating si Kaori at niligtas ang kakambal pero nakatakas pa rin ang lalaki dahil sa isang tren. Sinubukan ni Kaori na batuhin sila na bomb-utes sa kotse subalit tagumpay pa ring nakatakas. Nabalitaan ng mga kagrupo na nabigo ang kambal sa misyon kaya naiinis si Kaori dahil nautakan sila ng mga normal na tao. Pero ang ibinato pala ni Kaori sa kotse ay isang transmitter kaya nalaman nilang sa kabundukan ng secret base ng mga ito. Nalaman na ni Tatara na nakidnap si Konomi. At naisip naman ni Inunaki na responsibilidad niya ang nangyari. Kaya tinawagan ni Inunaki si Fiona para humingi ng tulong sa Black Label. Kasalukuyang pinapahirapan si Konomi para sabihin ang mga impormasyon, at dito ay pinakita ni Goryo ang iba pang kababaihan na ginamitan ng Platinum Lily kaya nabaliw. At tinakot siyang gagamitan ng Platinum Lily kung hindi magbibigay ng impormasyon. Sa paghahanap ng mga pulis ay tanging mga damit lang daw ni Konomi ang nahanap nila, kaya hinala ni Tatara na kagagawan ito ng mafia. At sinabi na rin ni Fiona kay Mochizuki ang nangyari kay Konomi kaya kikilos na daw sila. Agad na nagpunta si Oriya sa mga bantay na agad niyang pinasabog para makapasok sila ni Makoto sakay ng big bike. Samantala si Arashi ay dumaan sa Kisame. At ang Ampule Zero naman ay nakahanda lang para sa backup. Nagpunta na din ang kambal sa base ng mafia para kuhanin si Konomi pero sinalubong sila ni Hitsuji. Kaya muli silang nagharap para sa round 2 pero sa pagkakataong ito ay hindi na nila magawang matalo si Hitsuji kahit na pagtulungan nila ang babae. Samantala pinagpapatay ni Arashi ang mga bodyguard ng mafia habang hinahanap nila Makoto kung nasaan si Konomi. At sa labas naman ay nakita ni Tsurugi ang sasakyan ng Syringe kung saan bumaba si Mr. Astro. At nagpunta siya kila Hitsuji, sa kanya pinatakas ang kambal. Natagpuan na ni Arashi si Konomi nang makatakas ang mga babaeng lulong sa Platinum Lily na napansin niyang kakaiba ang lakas. Samantala nakatakas naman ang mga kalaban kay Hitsuji. Kasalukuyang nagpapagaling si Konomi, samantala si Arashi ay patuloy na nagsasanay. Sa school naman ay bali-balitang may kumukuha daw sa mga kababaihan kaya kailangan nilang mag-ingat. Kaya agad na umalis si Arashi para magsanay. Samantala nagpunta naman si Tsurugi kay Inunaki para magtanong tungkol sa mga nawawalang kababaihan. Ngunit nagawa nitong mabaliktad ang sitwasyon at malamas siya. Tapos hindi nito sinagot ang tanong saka umalis. Kinabukasan ay may bago ulit silang misyon. Isang red label na kriminal ang hinahabol ng mga pulis, kaya dumating sila Arashi at hinabol ang kotse. Kabado na ang lalaki nang makita sila, kaya mas binilisan nito. Kaya nagpalit ang dalawa, tapos binaril ito ni Arashi para pahintuin ang kotse. Nadahan-daang naubos ang gas kaya wala nang nagawa ang kriminal. Pero hindi nila ito pinatay dahil red label lang, sa halip ay kinadina sa kotse para ikulong ng mga pulis. At dito na po nagtatapos ang napakagandang series. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.